Sa video na 'to pag-usapan natin kung paano ka nga ba magiging Pag-ibig member kung saan pwede kang makapag-ipon sa kanila at makakuha ng pera kapag nagretiro ka na. By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pagiging Pag-ibig member ay mandated. Ibig sabihin, required na meron kang Pag-ibig number lalo kung isa kang empleyado. So sa video na 'to, pag-usapan natin kung paano ka nga ba magiging Pag-ibig member o paano ka makakakuha ng Pag-ibig number. So unang-una, i-open mo muna yung computer mo. Online lang kasi pwede na itong gawin. So i-search lang natin yung Pag-ibig online at makikita mo tong www.pagibigfundservices.com. Click natin tong Be a Member. Kung ang gamit mo naman ay cellphone, pareho lang din yung magiging proseso. Sa Chrome, search mo lang yung Pag-ibig online sa pinakataas. Ayan, Pag-ibig online at makikita mo rin yung same website, pagibigfundservices.com. I-click itong Be a Member. And then, pwede nyo itong i-check pero ginagawa ko diretso na ako sa Proceed. At meron ditong Verify MID, Apply for MB2 pero register yung gagawin natin kasi kailangan natin ng Pag-ibig number o yung MID na tinatawag. Click natin itong Continue. At kumpletuhin yung hinihinging information dito. Online Membership Registration. Apelido muna o last name, first name, middle name, and yung date of birth. At dahil pareho yung itsura dito sa computer or sa cellphone, proceed na lang ako gamit yung computer para nga naman mas malaki rin yung view. Pero again, kahit laptop or phone or computer pa yung gamit nyo, basta nasa parehong website kayo, pareho lang yung requirements at yung magiging proseso. Kapag nakompleto na lahat ng info, i-check or i-type dito yung letters and numbers na nakikita dito. Kung sakaling malabo, hindi naiintindihan, i-click nyo lang to para magbago yung characters dito. Bago tayo mag-proceed, meron nga palang option ng no middle name. May pagkakataon na sa birth certificate pala natin walang nakalagay na middle name. So, kung gano'n yung case, pwede nyo i-check na lang to. Pero sa akin, since meron, pwede na ka mag-proceed, click ko tong submit. Nandito na tayo sa membership registration. May mga hihinging information, lahat to personal info. Yung sa personal details natin, magiging sa parents, at marami pang iba. So, kompletuhin mo lang din to. At eventually, ganito yung magiging itsura niya. Andito na yung father's details, mother's details. Ibig sabihin nga pala sa mother ay maiden name, yung pangalan niya nung dalaga pa siya. Also, i-clarify lang din natin na merong dalawang name nga palang hinihingi dito. Name mo lang din to, pero bine-verify lang ng Pag-ibig kung pareho ba yung dinedeclare mong name dito sa nakalagay sa birth certificate mo. Yung pagkakataon kasi na sa lahat ng ID mo, it's ganito yung name mo. Yun pala, na-discover mo na yung birth certificate mo, iba yung info. Kapag gano'n, yun yung ilalagay mo dito. Pero sa akin, since pareho lang naman yung mga IDs ko, pagiging yung sa birth certificate details, check ko na lang to. Next naman ay yung sa other info. Date of birth, maging yung sa place of birth. Sa place of birth, hindi kayo makakapag-type dito. Instead, i-click nyo lang to at piliin yung magiging lugar. Just in case na outside the Philippines kayo pinanganak, i-check nyo lang to at piliin yung bansa. Kapag okay na, kompletuhin lang yung the rest, yung gender, yung height, yung weight. Yung height nga pala in cm to. So, i-convert nyo na lang. Sa akin, sinerch ko yung 5'3". Ito siya. That's why, nilagay ko na lang 162. Citizenship, Filipino. Kung sakaling iba, piliin lang din dito. Civil status, merong married, annulled, widower, or legally separated, meron din namang single. Kapag married, required lagyan ng info dito. Kapag naman single, naka-NA na yan or not applicable. Itong TIN, SSS, GSIS, common reference number, hindi naman to required. Walang asterisk na red. So, kapag ganun, okay lang na hindi nalagyan ng info. Pero just in case na meron na pala kayong TIN, SSS ID, lagyan nyo na rin dito. And then, prominent distinguishing facial feature. Ibig sabihin, ano yung distinguishing or parang unique dun sa facial feature mo. Kasama na dyan yung pagkakaroon ng nunal. So, yun na lang din yung nilagay ko rito. Frequency of membership savings payment. Ang pinili ko rito is monthly, especially kung employed ka. Halimbawa, kakaltasan ka na lang sa sahod mo, monthly talaga yung mangyayari. Pero just in case na voluntary member pala kayo or FW at alam nyo na maghuhulog kayo ng quarterly, semi-annually, or annually, ibig sabihin yearly, yun na lang din yung piliin nyo. Pero, just in case na hindi masunod yun, nagbago yung isip nyo na pinili nyo rito annually. Tapos, ang gusto nyo pala eventually, kapag naghuhulog na talaga kayo ay quarterly siya gagawin or monthly, pwede pa rin naman. Hindi naman strict sa part na to. Click ko na tong next. At nasa address na tayo. Ang permanent address ko at present address ay pareho lang. Kaya chinek ko na lang to. And ibig sabihin nun, kung ano yung permanent address na nakikita rito, yun din yung magpapakita ang details dito.
Preferred mailing address, permanent home address ang pinili ko. So, click ko na yung next. Contacts. Ito yung part na kailangan na ng email address. Kailangan active yung email address. Now, open nyo to at nakaka-receive din ng email. Hindi required yun sa home and direct line sa business. Yung cellphone number na lang. So, lagay nyo lang din dito yung phone number ninyo. Pag okay na, click tong next. Heirs or dependent or beneficiary. Para saan to? Just in case na may mangyari sa inyo, yung savings nyo kasi ay hindi kukunin or itatago na lang ng Pag-ibig. Ibibigay niya yon sa tagapagmana ninyo or beneficiary. So, sino-sino yung mga yon? Para sa mga single, yung parents. Pero kung may anak, ilagay din dito. Para naman sa mga kasal, spouse, and yung anak na din. So, kung maglalagay, i-click lang tong add heirs at piliin dito yung relationship. Meron ditong parents, meron din nga palang kapatid, especially for single. Para sa mga married, katulad ng sabi natin kanina, spouse, maging yung sa anak. So, halimbawa, spouse, pero ang nilagay nyo pala single, dun sa kanina, hindi yan mag-proceed, magkakaroon ng error. So, kailangan nyo munang i-correct yon at gawing married. Sakali magkadagdag naman kayo ng iba, halimbawa, kapatid nyo, kumpletuhin nyo lang yung details, yung name niya, maging yung date of birth, or kung kailan siya pinanganak, at i-click yung save. So, ganito yung magiging itsura niya. Just in case na mali pala yung spelling dito nung dinouble check nyo, click nyo lang yung update para makorek yung info dito. Kapag okay na, i-click lang tong next. Member category na tayo. May pagpipilian na mandatory, ibig sabihin nagkatrabaho kayo sa pribadong kumpanya or sa government or alin man dito, yun yung pipiliin niyo. Kasama na dito yung OFW. Meron din professional or business owner. Kung meron kayong small business, pasok yun dito, or kung sakaling kayo ay professional, doctor, lawyer na nagpa-practice professionally, meron kayong PRC, yun yung pipiliin niya dito. Pero, pwede rin yung mga freelancers, yung mga graphic artist, virtual assistant, pasok din yun dito. Meron ding voluntary, piliin nyo lang dito kung saan kayo pasok. Kung sakali naman na hindi pa kayo employed or hindi rin kayo pasok dito, piliin nyo na lang tong unemployed or not yet employed. At wala nang hihinging additional info. Pero kapag employed private kayo, hihingin yung employer name or yung kumpanya pinagkatrabahuhan, maging yung ibang detalye, yung date employed, maging yung title mo. Click mo tong get occupation para makita mo yung pagpipilian dito. Cancel lang. So, balik ko to sa not yet employed. Lalo kung alam mo na nag-register ka lang sa Pag-ibig pero hindi ka pa talaga nakakapag-apply, balak mo mag-apply pa lang. So, click natin tong next. Employment history, ilagay dito kung nakapagtrabaho na dati, yung company, kung kailan ka nag-work doon, and then kung ano yung address. Para sa address, ang nilalagay ko na lang dito is yung city address. Halimbawa, kung sa Quezon City or sa Makati. And then, kapag okay na, click ko lang tong next. At i-double check lahat ng info katulad ng nakalagay dito. Kailangan true and correct. Para ma-double check, pwedeng i-click itong back or isa-isahin na lang yung kada tab na nakikita dito. So kapag okay na, balik sa summary, i-click itong submit registration. Makikita nyo dapat tong RTN. May pagkakataon na blanco ito. Pag ganon, pwede na lang kayo mag-require sa Pag-ibig. And itong RTN, hindi pa talaga ito yung Pag-ibig number ninyo. Temporary lang ito. Instead, hihintayin nyo talaga yung permanent. And mangyayari yan after 2 working days. Hindi kasama yung holiday, hindi kasama yung weekends. Kailangan working days siya. At para makita nga, doon sa same website ng Pag-ibig, i-click itong Be a Member and then Verify MID. Dito na makikita yung sa pag-fill up ng RTN. So, dapat na-save nyo yun. And then yung last name na lang dito o yung apelido. Lastly, yung date of birth. I-double check lahat ng info kasi kung mali pala yung nalagay nyo, ganitong error message yung makikita ninyo. So, ang gagawin ko, i-click nyo lang tong close na button dito mismo. And then, ilagay nyo lang yung tamang info at makikita nyo na yung membership ID number. Again, i-check nyo to after 2 working days. At itong number na to, yung ibibigay nyo na sa HR or kapag nirequire na kayo ng kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo. At katulad ng sabi natin kanina, pag may Pag-ibig number na kayo, membro na rin kayo ng Pag-ibig. Pwede na kayo sa loan, pwede na rin kayo sa iba't ibang benepisyo nito. Katulad nung pwede nating maipon sa kanila at yung ipon natin hindi yun natutulog kasi lumalago yun. Merong dividend rates na tinatawag. Ibig sabihin yung naipon natin sa kanila, kikita pa yon ng ganitong percentage for that year. Halimbawa, ipakita ko sa inyo very quick. Mag-login ako dito gamit yung username at password ko. Ito yung virtual Pag-ibig account ko. Dito sa regular savings, makikita ko yung contribution ko. Halimbawa, noong 2015,
Ito yung nahulog ko sa kanila, pero may kinita ako na 1,900 for that here. At meron dito na noong 2017, ito yung may pinakamataas na dividend rate. So magkano yung kinita ko sa Pag-ibig? Ito yung mga naging contribution ko sa kanila, pero kumita ako ng 5,000 sa Pag-ibig. Kaya naipon siya. Ang nahulog ko sa Pag-ibig in total ay 64,000 pesos lang. Pero ang total savings ko na sa kanila, ibig sabihin yung nahulog ng employer ko o ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko, maging yung dividends na nakikita natin dito, pinagsama-sama yan, naging 130,000 pesos na yung pera ko sa kanila. And after 20 years, pwede ko na to ma-withdraw. At ma-access mo yan sa virtual Pag-ibig account mo. Kung sakaling curious kayo kung paano mag-sign up dito, madali lang yan. And linawin natin na hindi ko may Pag-ibig number na kayo ay meron na rin kayong access sa virtual Pag-ibig. Hiwalay na registration to at ang hingin sa inyong information ay yung Pag-ibig number yun naman. So paano yan gawin? Pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!